them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Verse 19 says, "Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Hallelujah. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pagpapala. Salamat po sa inyong presensya. Hapon ito, bukas ang aming pong isipan at handaan namin tanggapin ang inyong salita. Dahil itong salita niyo ay buhay at patnubay sa inyong mga lingkod. Sa inyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Abraham, hanggang sa mga propeta, hanggang sa ating pong Panginoong Jesus, hanggang sa mga apostol, at kahit yung early church, hanggang sa mga missionaries, ang haba-haba na, hindi lang 4 na prayers, napakarami ng kasapi, at hanggang sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. At ngayon, sa panahon natin, hawak na po natin ang baton. Hawak na po natin ang mabuting balita. At habang hindi pa bumabalik ang ating pong Panginoong Jesus, tayo po ay patuloy na tatakbo sa karera ng pananampalataya at ating pong ipapasa ang baton na ito sa mga susunod na henerasyon, sa mga kabataan, at sila rin ay patuloy na tatakbo at ipapasa ito sa mga susunod pa. So, pinag-aaralan po natin itong serye nito tungkol po sa missions. At sa unang linggo ay kinalakit po natin na ang missions ay nagpapahayag po ng puso ng Diyos para po sa mga bayan dito po sa mundo. Na missions ay mula po sa puso ng Diyos o nagugat po sa puso ng Diyos. Nung pangalawang linggo ay pinag-usapan po natin na bawat isa po sa atin, we are sent like the sun. Kung paano isinubo ang Panginoong Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos dito sa lupa, na meron pong misyon ay tayo rin po ngayon bilang kanyang iglesia ay meron din po tayong ginaganap na misyon. Hindi po natin inimbento ito. Ito po ay pinapahayag lamang po natin yung puso ng Diyos at patuloy po natin inaabot ang mga tao na malayo sa Diyos. Sa pangatlong linggo last week ay pinag-usapan po natin na yung mission po ay hindi po lahat smooth sailing. Meron pong mga balakid, meron pong mga pumipigil. Katulad po ng nangyari sa mga disipulo, they were scattered, but the gospel still continues to be preached. Pinag-usapan po natin yung scattered, not stop. Pero ngayon, ang question, ano ngayon yung gagawin natin sa baton sa ating pong generation? Ano ang gagawin natin? It's now our turn. What will we do? Kaya dito po sa Matthew 28 ay sinasagot po ng ating Panginoong Jesus ang katanungan iyan. So, bakit pa ba tayo may mission? Bakit tayo patuloy na humahayo? Alam niyo po, kahit na matapos itong Mission Saturday natin, magpapatuloy pa rin po ang ating mission. In fact, praise the Lord po, ang ating pong Gospel Bus Mission Team na nagpunta po ng Camarines, na ating pong pinanalangin, na may mga tao po nagkaloob para sa mission na ito. Alam niyo po, they were able to hold 7 crusades, at sa 7 crusades na yan, meron pong 1,400 people that accepted the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At hindi lamang po yun. Habang sila po ay nandun sa Camarines, ang ating pong senior pastor, si Bishop Dave, ay nandun po sa Surigao. At kasama po ang ilang mga leaders ng Mindanao region po natin, ng Assemblies of God. Sila po ay pumunta sa mga isla at nagayag po ng mabuting balita sa pamamagitan po ng MV Good News Crusades, at meron din po tayo mga 400 to 500 people that have received the Lord Jesus Christ. So all in all, halos mga 2,000 mga tao ang ating po naabot ng mabuting balita. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! So, yan po ay naging imposible dahil tayo rin po ay nakikibahagi. At meron pong mga humahayo, at meron pong nagkakaloob at nananalangin. Lahat po yan ay sama-sama na nagkakaroon po ng magandang resulta para po sa kapurihan at kaharian ng ating Diyos. So bakit natin patuloy na ginagawa ito?
dahil dumating sa atin ang mabuting balita, libre natin tinanggap at libre po natin itong pinamimigay. Okay? Pinamimigay, binabahagi. Kaya pinapasa natin ito sa iba. So, ngayon, ang title ng ating pong mensahe ay Until All Nations Hear. Until All Nations Hear. Dahil yung bato na iyon ay kailangan po natin ipasa. Kailangan po itong umusad hanggang sa lahat ng bayan ay marinig ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Amen? So sabihin po natin, until all nations hear. Kaya niyo po yan. Until all nations hear. Libasin na lang title para makita niya. Okay? So hanggang sa ang lahat ng bayan ay makarinig ng mabuting balita. Yan ang nais ng Diyos na gawin po natin. Pastor, siyempre limitado lang yung ating kakayanan. Pero alam niyo po ba na hindi po yan ang tamang dahilan kung bakit tayo tumigil. Wala tayong dahilan para tumigil. At makikita po natin ngayon dito sa Great Commission ng ating Panginoong Hesus ang ilang mga katotohanan tungkol sa katuparan ng mission na ito. Parang nang iniisip lang natin ay ang ating pamilya maganda na ma-evangelize natin o mabahagi na natin ng mabuting balita yung ating pamilya. Di ba? Dapat yan yung una, yung family. Taas po dito yung kamay ng mga tao na mga kapatiran na meron pong mga kapamilya na hindi pa po born again. Taas sa kamay. Meron pa. Yan po ang inyong assignment. Ipag-pray niyo po yung mga mahal niyo sa buhay. Magbukas po kayo ng pagkakataon para ma-share niyo sila ng gospel. At hindi ko na po kayo patataas ng kamay kung tatanungin kung meron dito may mga kaibigan na hindi pa mananampalataya. Dahil lahat po tayo ay meron ganon. Amen? So yun yung pangalawa. Una, pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho. At pangatlo, ay may mga tao tayo nakakasalamuhan hindi pa mananampalataya. So lahat po yan ay nautusan ng Panginoon sa atin. That every people, every individual na nakakasalumuha po natin sa araw-araw ay mabahaginan po natin ang mabuting balita. Now, hindi po tayo yung magsasay, magliligtas sa kanila. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay mag-share. Sabi mo sa katabi mo, mag-share. Okay? Ibahagi lang natin. At may mga pagkakataon that people may reject it. May mga pagkakataon that people will accept it. Pero ang mahalaga, ikaw ay naging kasangkapan. You said yes to God. Sa pag-share ng gospel sa pamamagitan ng iyong buhay. Because the baton must be kept moving until everyone hears. So, we're talking about nations. Okay? At pinapanalangin po natin ang ating pong bayan, ng ating pong mga leaders ay magkaroon ng takot sa Diyos, ng pagkilala sa Diyos. At may mga panahon na may mga leaders po sa ating pong mga communities na hindi po pumapayag. Pero mission stands on the authority of Christ. Bakit tayo masigasig? Bakit tayo naglalaan ng pera, ng panahon at ng lakas at ng mga resources para gawin ang paghayo? Pero may mga pagkakataon that we are doing medical missions. Diba? Yung iba sa atin ay nag-leave. Yung mga young professionals po natin, pag may mission ay talagang nag-contribute po sila. Yung iba naman po ay nag-leave pa sa office para po makasama sa paghayo at sa pagmamahagi ng mabuting balita. Diba? Bakit po natin ginagawa ito? Dahil sa authority ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. So bago po nagbigay ng utos ang ating Panginoong Hesus, pinaalam niya sa kanila na siya ang may kapangyarihan. Iba yun ang ibig sabihin ng authority, kapangyarihan. He has the power. Okay? Sabi niyo po, power. Okay? Ang talagang may power ay ang ating Panginoong Hesus. So, meron siyang kapangyarihan. He has the authority. That's why He gives His command. And then, we will move into His presence. So, the mission is grounded in who Jesus is. Diba?
Diba? Si Jesus, na pag-usapan po natin, He was sent. Siya ay isinugo ng Ama. Siya ay naparito. He came here with a mission. And while He was on earth, we understood that He was sent with compassion dahil pinakita ng ating Panginoong Yesus ang habag niya sa mga tao. At yung habag ng Ama ay naranasan natin. Kaya yung mga tao nangangailangan ng kagalingan, di ba yung mga bulag nakakalakad? Nakalakad nang wala ng alalay. Amen. Seryoso naman ang mga tao. Pero mga bulag nakakita. Yung sino po ang kinikilala si Jesus bilang Lord ng kanilang buhay? Alam niyo po yung ibig sabihin ng salitang Lord? Okay. Hindi lang yun magandang title, Jesus. Pag tinawag mo si Jesus na Lord ng buhay mo, unang-una ibig sabihin, ikaw ay pagmamay-ari ni Jesus. Amen? Pero hindi, sabi ng Bible, hindi po lahat ng tumatawag kay Jesus na Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ginagamit sa showbiz, ginagamit yung si Lord, di ba? Sino daw po ang tunay na makakapasok sa kaharian ng Diyos? Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. So, ibig sabihin, kung ang Panginoon mo, ang Diyos mo ay ang iyong Panginoon, ikaw ay under His authority. Nagpapasakot ka sa Kanya. Wala kang magmamayari. Kahit ang buhay mo ay inialay mo na sa Kanya. You give Him control over your life. Pero alam mo, kahit hindi mo ibigay yung control ng buhay mo sa Kanya, hindi pa rin mawawala yung Kanyang pagiging Lord over all. Kawawa ka lang. Kasi kung hindi mo ibibigay yung buhay mo sa Kanya, hindi ka bahagi sa kaharian niya, at ikaw ay patungo sa kapahamakan. Pero lahat ng tumanggap kay Kristo at kinilala siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, ay meron pong bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kapag tinawag mo si Kristo na Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan at ikaw ay nagsasabing ikaw na ang may bahala sa akin, ikaw na ang aking susundin sa aking buhay. Sabi pa nga ni Apostle Pablo dito sa Ephesians 1:21, He is far above all principalities and powers. Siya ay higit pa, mas mataas pa at higit pa doon sa lahat ng mga kapangyarihan na nandito. And might and dominion in every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Ibig sabihin, kahit sa kabilang buhay, ang ating Panginoon ang pinakamataas, walang hihigit sa Kanya. Hindi po ba kayo nagagalak dahil ang ating pong pinaglilingkuran ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Amen? Yung mga may kapangyarihan po sa mundong ito ay mawawala po ang kanilang kapangyarihan. Pero magunaw man ang mundo, mananatili pa rin sa trono ang ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi nga po dito sa Colossians 1:16-18, all things were created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. In Daniel 7:14, sabi niyo dito, His dominion is an everlasting dominion. Kaya yung ating pong, ang kaharian po ng ating Panginoong Yesus, katulad po ng sinabi ng sa vision na binigay kay Daniel. It was like a mountain, it was like a rock that was not cut with human hands. And it struck all the empires, at lahat ng empires ay nadurog at nawala. Ngunit yung kaharian ng ating Panginoong Yesus, katulad ng batong yun, naging isang napakalaking bundok. Hallelujah! At ito ay nanatili magpakailanman ng walang hanggan. Kaya sabi doon,